A blessed day to everyone. I am Eliza Sandan and welcome again to day 140 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 19, 2026 and yung devotion natin ay patungkol sa the most quoted verse in Bible, which is Psalms 110 verse 1. So it says, "The Lord says to my Lord." So ito ay gawa ni or sulat ni King David. "The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool." Sa Tagalog, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, "Umupo ka rito sa aking kanan hanggang sa gawin kong iyong apakan ang iyong mga kalaban." Now, para naman sa ating katuruan mula dito sa ating talatang binasa ay number 1, David prophesied about the Messianic King. Itong mga Psalms na isinulat ni King David, hindi lang siya ang may gawa nito, kundi yung Holy Spirit na sumakanya. That is why this become Messianic. Ito nga yung naging patungkol kay Jesus Christ na nauunawaan niya yung patungkol kay Jesus Christ na siyang mula sa kanyang lahi. And in verse 1, dito sa binasa natin, itong sinabi niyang, "The Lord says to my Lord." It means ang Ama na sinabi kay, ito yung Ama na sinabi kay Jesus Christ. So, merong Trinity na nag-uusap dito. Ito nga yung Father and Son. Yes, pinapatungkol lang nito si Jesus Christ. Sinabi ng Ama sa kanyang anak na si Jesus, "Umupo ka rito sa aking kanan hanggang sa gawin kung iyong apakan ang iyong kalaban." Jesus is awaited king in the Old Testament. And pangalawa, David knew that his future son is his Lord. Inihayag ng Holy Spirit kay David na ang pangakong maghahari magpakailanpaman na mula sa kanyang anak ay siya niyang Panginoon. And dito nga sa Matthew 22 verse 41 to 46, dito inihayag na ni Jesus Christ, ito ay Old Testament, yung kanyang sarili sa kanyang mga disipulo, yung identity niya. Pero itong mga Pharisees, hindi sila naniniwala sa kanya bilang Kristo. Dito, ginamit ni Jesus then yung Psalms 110 verse 1 sa pagko-question doon sa mga Pharisees kasi sila yung mga tinuturingang maraming alam sa Old Testament. So si Jesus, sinabi sa kanila, "If then David calls him Lord, how he is son?" Kasi tinanong siya na, "Ikaw ba yung tinatawag na anak ni David?" Ganyan. And walang sinagot yung mga Pharisees nung pinalikan sila ng tanong ni Jesus Christ. Well, Jesus what meant to this praises is that Jesus is David Lord. Mula si David kay Jesus and Jesus came from him then. So, hindi naman yun binabaluktot or kinokontradict yung sinasabi sa Old Testament. And pangatlo, David revealed that we are the Messiah's troops. So all Christian, all believer and follower are all and all disciples are troops of Jesus Christ. And Psalms 110 verse 2, ito nga yung continue ng ating talata ngayong araw. "The Lord sent from Zion your mighty scepter, rule in the midst of your enemy. Your people will offer themselves freely on the day of your power." Kapag ikaw ay nanunungkulan na nung ito nga si Jesus Christ umakyat sa langit, tayong lahat ng tao ay i-offer natin freely ang ating mga sarili na sumunod sa Kanya. Again, sinabi dito, freely, hindi yung puwersahang pinipilit ng Diyos na tayo'y maglingkod sa Kanya. "In holy garments from the womb of the morning, the dew of your youth will be yours." So from then and now, ang mga taong nananampalataya sa Kanya, kusang loob, nagpa-participate to join in His army. Now, para naman sa ating application, ito yung magandang tanungin natin sa ating mga sarili. Ask yourself the following. Number 1, are you a disciple soldier of Christ? Ito yung nagpapakalap ng Great Commission. Ito yung mga disciple soldier ng Kristo. Kasi yung Great Commission ng Diyos, ito nga ay yung disciple all nation. And pangalawa, are you available?
libre ka ba? Again, sabi dito um, sa talatang pangatlo ay yung mga tao freely nila ino-offer ang kanilang sarili. And so, tanungin mo yon, kung ikaw ay tunay na nananampalataya at sumusunod sa Diyos, ikaw ba ay available? Malaya ka bang sumunod sa Kanya? And willing ka ba to advance Christ's kingdom? Ito nga yung pagde-disciple. And sa battle kasi na kinakaharap natin ngayon sa Kanyang kingdom, ay winning battle ang tawag doon because Jesus is already won. Hindi na to para ah ang tawag no, winning dito again at winning battle ibig sabihin panalo na at inaantay na lang natin ulit ang pagbabalik ni Jesus Christ. And pangatlo, do you expect Christ to rule the world? Because in the Bible says that Jesus is a long-lasting king. Kumbaga, maghahari magpakailanman. Kahit si Jesus ay umakyat na sa langit, his rulership continue here on earth. And now, para naman sa ating reflection, what does it mean to be a disciple soldier of Christ? At before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and glorify you for today's devotion, Panginoon, na muli ay tinulungan mo kami maunawaan ang mga kasulatang isinulat ni David para sa pagkakakilala ng malalim sa inyong anak na si Jesus. Lord, thank you for the life of Jesus Christ na siyang tumutubos sa amin, sa aming mga pagkakasala. Patawarin niyo kami, Panginoon, at saliksikin niyo ang aming mga puso, Panginoon. At tingnan niyo kung anong laman nito at alisin ang mga hindi naman dapat nag-iiste sa aming mga puso. Panginoon, maraming salamat dahil araw-araw ikaw ay nangungusap, Panginoon, sa amin. Lord, sana makatulong kami to advance your kingdom, Lord God, and to rely on you always, Lord God. Be dependent on you, Lord God. Thank you, Lord, again for every day, for every blessing, for your grace in our lives, Lord God. Ikaw nawa ang siyang manguna sa aming mga buhay, madakila ka at parangalan ng bawat tao sa inyong mga magagandang gawa. Lamang po in Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. At ayun na po, I hope marami tayong natutunan at matututunan tayo. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.